upang makapakinig ng inyong salita. Dalangin po namin, Lord, sa aming pong pag-aaral, sa pagkakilay-kilay ng inyong salita sa umaga ito. Dalangin po, Lord, magdulot ito ng kalakasan sa bawat isa. Nagsagoy po, Lord, matunghayan namin kung ano po ang aral na nais niyo po ipabati sa bawat isa. Dalangin po namin, Lord, sa aming pag-aaral nito. Tumingo ito ang may sa puso namin. Nang sa gayon po, Lord, sa aming pong paglabas, sa aming paghahayo, ay may panaganap namin ang tunay na diwa at design niyo po sa lahat ng tao dito sa mundo. Maraming salamat po. Ito pong aming pong sabot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Isang malakas at pagpalakpak sa ating Panginoon sa dati. Amen? So tayo po ay nasa lesson 11 na po tayo. So ito po yung second to the last lesson na po tayo ng ating po discipleship training. Naway, naalala niyo pa from lesson 1 hanggang lesson 11 ngayon po umaga. So ang title po ng ating lesson 11, The Second Coming of Jesus Christ. Yan. So one of the statement of faith ng Jesus Christ Forever Christian Church, we believe in the second coming of Jesus Christ. Amen? So ating po matutunghayan to sa Mateo chapter 24, verse 24 to 30. Matthew 24 verses 24 to 30. Sabi po dito, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. Narito, ipinagpauna ko na sinasabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsisilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagpalito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mga magtipon ang mga anak o mga uwak. Datapwat, karakarakang pagkatapos ng kapighanian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bibig mula sa langit at magsisipangtangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkakayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkakayoy, magsisitaboy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napapalitong sumama sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen? Marami nagsasabi na end is here. Ito na po daw ang end times or end hours. Balikan natin sila after an hour or after an hour. Or ito yung end year. Sabi nga, balikan natin sila yung nagsasabi ito after 1 year. Kung nagkatotoo na sinasabi ng end of days na daw po. Amen? Sabi nga po sa ating nabasa, marami po ang lilitaw ng mga bulaang tagapagturo, mga bulaang propeta, mga bulaang mga pastor, or mga pari. Amen? So mag-ingat daw po tayo. Kapag sinabi daw na doon ang Diyos na si Jesus sa ilang, huwag tayo maniniwala. Kung sabi na doon ang Diyos sa iyong silid, huwag pa rin po tayo maniniwala. Nililin lang po tayo ng kaaway. Amen? Ang pagpapalito ng ating Panginoon Diyos sa si Jesus ay makikita po ng buong mundo. Amen? North, South, East, West, makikita po ng lahat ng tao, hindi lamang po ng ilang tao na sinasabi na sila daw po'y makakita, sila lang daw po'y maliligtas. Amen? Hindi po. Huwag po tayo maniniwala sa mga ganoong katuruan. Kasi nililis tayo sa tunay na diwa na ating binasa mula sa ating Panginoong Diyos sa Yesu Cristo. Sabi nga po, ang ikalawang pagpalito ni Yesu Cristo ay ang maluwalhating pagbabalik ng Panginoon upang tapusin ang kasamaan, hukuman ang mundo, at itatag ang kanyang kaharian. Sabi nga po sa ating panalangin, Our Father, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, sa muling pagpapalito, alam po natin, si Jesus
After 3 days, muli siya nabuhay. Amen? So yun po yung tinatakhan natin sa Resurrection Sunday. No, or tinatawag natin Easter Sunday. Then, nabuhay ang ating Panginoon Diyos sa Jesus at nananatili siya dito sa mundo ibabaw ng 40 days. Then after 40 days, muli niyang sinabihan ng kanyang mga alagad na siya aakyat sa langit. Amen? At pinangako niya muli siyang babalik. Sabi nga po, ang pagkakataon ito ay nangako ang Diyos. Ang Diyos ay nangako, siyempre, tutuparin niya po yan. Amen? Ito ay literal nakikita, makapangyarihan, ang mga tanda ay pinabibilangan ng mga lindol. Sabi nga po rin ba, apostol siya, mga pinapalagahan ng Ebanghelyo. Amen? So, alam po natin may nagaganap na mga lindol, malalakas na lindol, malalakas na super typhoon, malalakas na mga distractions sa mga tao, maraming namamatay na tao, may mga sakuna, may mga war o mga sinatawag natin mga digmaan. Nagaganap na yan simula pa ng Old Testament time pa. Sa history natin, ng world history, marami na po pagkakataon nagkakaroon ng digmaan. Maging sa mga malalakas na lindol. Amen? Sabi nga po, yung ating mundo, yung ating mga kalupaan ng unang panahon, isang lupa lang yan. Dahil sa mga lindol, kaya po nag-separate po yung ating po mga lupa. Kaya ang Pilipinas, dahil nasa Ring of Fire tayo, madalas po marami tayong bulkan, sumasabog po ang bulkan na tulad ng Puyan. Amen? Kahit ilang libong taon nang hindi sumasabog yung bulkan ng pinatubo, di ba, biglang sumabog? Kasi nasa Ring of Fire tayo. Kaya lahat po na malapit sa Ring of Fire, kadalasan po maraming bulkan, nagkakaroon ng mga lindol, at at the same time, naghihiwalay na marami po siyang mga pulo o mga isla. Amen? So normal lang po yan. Kaya sabi po, ang muling pagpaparito ng ating Panginoon Diyos sa Jesus, lahat po ay makakatuhay na muling pagpaparito niya. Sabi po, ano yung dalawang pagparito? Hindi na sanggol. Ang unang pagparito ng ating Panginoon Diyos ay sa sabsaban. Ipinanak siya sa pamamagitan ng Diyos Amang nasa langit, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at ang bunga po ay si Jesucristo. Ginamit lang po ang o yung sinapupunan ni Maria para magkatawang tao ang ating Diyos Ama. So nagkatawang tao ang Diyos Anak sa pamamagitan po ni Maria. Kasi hindi may isasakatuparan na maging tao si Jesus Christ kung bigla na lang siya sumulpot. Amen? Para bang si Mr. Bean kung bigla na naglag na lang, di ba? Hindi po ganoon ang ating Panginoon Diyos. Nagkatawang tao siya para isalamuhan niya ang tao, mga tao katulad po natin. Amen? Literal at nakikita. Babalik si Jesus sa parehong paraan ng kanyang pag-akyat sa lapaag at may mga kapangyarihan. Ang mga sumasampalataya ay titipunin sa himpapawid upang makapiling niya. Amen? Mga tanda ng kanyang pagbabalik. Siyempre sabi natin dito, may mga lindol, may mga sakuna, tagutong, pero hindi pa daw po yun ang wakas. Bakit? Dahil nais ng Diyos na tayo mga Kristiyano, dahil discipleship na tayo, nagkaroon tayo ng discipleship training, lalabas tayo, i-disciple natin mga magulang natin, mga kapatid natin, family natin, mga kapitbahay, kasama natin sa trabaho, schoolmates natin, teacher natin, principal natin. Amen? Para ipalaganap ang tunay na salita ng Diyos sa pag-ibig. Amen? Kasi, nais ng Diyos sa pagbalik niya, lahat po sa Kanya, lahat ng tao ay hindi mapapahamak. Amen? Dahil po lahat ay naniniwala si Jesus Christ ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Amen? Ayaw niya may maiwan. Dahil ang nais niya kapag balik ni Jesus, ang lahat ng mananampalataya ay makakasama niya, dadalhin niya ang pagbaba ng bagong kaharian, ang bagong Eden, ang bagong paraiso. Excited na ba kayo sa muling pagparito ng Garden of Eden? Amen? Yung natunghayan natin kay Adan at Eva, muling ibabalik ni Jesus Christ sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. Yun po ang inaabangan ng maraming Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Kasi kapag hindi ka tunay na Kristiyano, sabi nga po, maraming nagsasabing Ama ko, Diyos ko. Amen? Pero hindi naman sila gumaganap
Hindi yan tinuturing na anak. Ang mga tao tumatawag lamang po ng Ama ko, Panginoon ko, Jesus Christ, Lord Jesus. Hindi po. Pawang yung mga Kristutong Kristiyano na nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Yun po yung dadagitin. Kung mauna naman yung rapture, amen? At yung mga na-rapture, aakyat sa kaharian ng Diyos, at yung maiiwan dito ay magkakaranas ng kapaghihatian, kahirapan. Amen? Yung po yung sinasabi ng pagtatatak daw ng 666. Amen? Hindi ka makakabili ng pagkain kung wala kang tatak, wala kang selyo ng 666 sa noo or sa list. Depende po yan sa pagdating po ng Antichrist. Amen? So marami po mga nababasa natin, nababalita natin sa social media, huwag tayo magpaniwala sa social media. Sabi na, nakarinig daw sila ng trompeta. Kasi daw po yun po sa Revelation, kapag nakarinig na ng trompeta, darating na raw si Jesus Christ. Pero bakit sila rin nakarinig? Napakinggan nyo, narinig nyo ba yung malakas sa tunog ng trompeta sa inyong tahanan? Wala. Ibig sabihin po, fake news. Amen? Bakit? Dahil walang makakaalam sa muling pagpaliton ng ating Panginoon Diyos. Ni ang anak, walang makakalampawang, tanging ang Panginoong Diyos amang nasa langit lamang po ang nakakaalam. Wala pong pastor, wala pong pare, na makakaalam kung kailan babalik muli ang si Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Sa utos ng amang nasa langit, doon lamang po ang paniniwalaan po natin. Amen? Huwag kayo maniwala sa social media na ito, magugunaw na yung mundo. Huwag po tayo, okay? Kasi, tinaw yung kapatid mo, anak mo, pamilya mo, naniniwala pa sila kay Jesus Christ. Nakikinig pa sila sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, maiiwan sila dito pagdating ng rapture. Gusto niyo bang maiwan ang family ninyo? No, eh, syempre ayaw po natin. Pawang, sabi nila, nagsisimba naman ako every Sunday. Walang, sabi nga, hindi dahil sa gawa. Nagdodonate naman ako sa church sa malaking donation. Nagpapatayo ako ng simbahan. Nagbibigay ako ng mga limos sa mga nanlilimos. Tumutulong ako sa paggawa ng bahay, nagbibigay ng bahay sa mga mahirap. Kahit anong gawin mo, baliwala yung ginagawa mo kung wala kang faith kay Jesus Christ. Baliwala ang ginawa. Yung gagawin mo pala. Amen? Kahit mayaman tayo, mahirap tayo, baliwala lang po yung gawa. Sabi nga po, only through faith. Amen? Sa pamamagitan po ng faith at yung pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Meron na tayong pananampalataya, nababasa tayo ng Biblia. Nakikinig naman tayo ng salita ng Diyos. Amen? Nag-attendance naman tayo every Sunday. Kung wala kayo sa attendance, absent kayo. Amen? Nag-attend naman kami ng virtual, ng midweek prayer, devotion. Every Sunday worship dito, nagpa-practice kami ng worship team. Bali wala po yun. Kung wala tayong pag-ibig, yung fruit of the Spirit pa rin po ang kailangan po managig sa bawat isa sa atin. Amen? Paano tayo dapat maghanda? Maghihanda. Be ready. Amen? Kaya di ba pag may malakas sa bagyo, sabi daw dapat po mag-alisto, maghihanda. Di ba? Kapag ano ba yung duck, cover, and hold. Alam niyo po ba yan sa school? Amen? Kapag may bagyo, kailangan be prepared. Or kapag babiyahe ka na mahabang biyahe, kailangan alisto din yung mga sasakyan mo. Amen? So yun po. Pangalawa, manatiling gising. Amen? Be watchful. Magbantay at manalangin dahil hindi alam ang oras. Posibleng mamaya, posibleng bukas, hindi walang nakakaalam. Baka mamaya after lang ang ating po discipleship training, nagkaroon na ng rapture, naiwan yung mga damit nyo dito na wala kayo bigla. Mas marami na iwan. So, yun na lang, iwan kayo. Amen? Ayaw po natin yun. Amen? Kaya yung mga tunay na Kristiyano nakikinig na salita ng Diyos, puspusan. Kasi iba, umate ng church kayo hindi nakikinig, baka maiwan tayo sa rapture. Gusto niyo po bang maghirap kayo dito? Tatatakan kayo, magtatago kayo kasi tatatakan kayo 666, hindi kayo makakabili ng pagkain kung wala kayong tatak. Amen? Magugutom kayo kasi ayaw magpatatak eh. Amen? So yun po, ang part. Kahit magdala kayo ng Biblia, kahit marami tayong mga
figurine or figures sa bahay natin, baliwala po yan. Amen? Because yung mga Diyos-Diyos at kinasusok naman pa nga po ng Diyos eh. Amen? Kaya tayo, ang paniniwala po natin, wala po sa mga figurine, wala po sa mga malalaking statwa sa bahay, wala sa ano man po yung mga sinusuot sa katawan, mga anting-anting, baliwala po yan. Sa muling pagpalito ng Jesus, baliwala po mga yan kasi po, tatawang yung mga naniniwala, nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon Diyos ang kanyang dadamitin. Sabi nga po, una yung dadamitin yung mga nauna ng mga mananampalataya. Yung mga magulang ninyong nauna ng sumasampalataya sa Diyos, yun po yung una niyang i-rapture. Amen? So, sunod na lamang po yung mga buhay. Amen? Kaya magtaka kayo kapag nakasakay kayo ng jeep na wala yung mga pasahero, ikaw na iwan. Magtago ka na. Amen? So, yun po. O kaya, di ba, pati yung driver, kompleto kayong pasahero na wala yung driver, hindi na mababag ka, mamamatay din kayo. Amen? O kayo nasa aeroplano kayo na wala yung piloto, bumagsak yung aeroplano, patayin po kayo. Amen? Wala po tayong matatago. Okay, wala tayong unless simulan mo na maghukay sa ilalim ng lupa, baka pag sa sobrang lalim, mapunta ka na sa impyerno, sabi nga po nila. Amen? So, ayaw po natin yan kasi mga maiiwan sigurado doon sila sa naglalagablag na apoy. Amen? Alam niyo po, ang impyerno po ay tahanan po, ay ginawa ng Diyos para kay Satanas lang po. Wala pa pong tao. Amen? Baka gusto niyo mag-volunteer na unang pumunta sa impyerno din. Okay? Huwag po yun. Amen? Para kay Satanas po ang impyerno. At sa kampo niya, yung 1/3 of angels na bumagsak dito sa lupa dahil nagkaklas sila sa Panginoon Diyos, yun po yung tahanan po, yung impyerno. Kaya po, naghahari pa rin po ang kasama dito sa lupa kasi po yung kampo ni Satanas nandito pa sa lupa. Tignan mo yung katabi mo. Huwag hindi po yan. Kasi mananampalataya yan, nasa Diyos yan. Amen? Nandito pa sa lupa ang ating. Kaya kung minsan nakikita ninyo, may nagpaparamdam. Meron parang mga nilalang na nasa ilalim ng lupa. Okay, sabi nila nasa bundok o kaya nasa puno. Meron may nahagip ng CCTV. I-KNGS mo na yan. So maraming mga kababalaghan. Yan po yung gawa po ng kadiliman, ng Diablo. Nagkukunwari silang mga patay o yung mga dati ng mga kamag-anak o mga pamilyang nakita nyo, nagparamdam sa inyo, nagkukunwari lang sila, pero sila po ay kampo ng kadiliman po. Amen? So, ang pag-aantay natin, kailangan po ang resulta, kaluwalhatian. Ang mga tapat ay makakasama niya sa walang hanggang kapayapaan. Gusto niyo pa makapunta sa kaharian sa langit? Amen? So, yun po iaabangan po natin. Ang muling pagpapalito ni Jesus ang pinakamahalaga. Dapat po huwag kayo matakot. Baka natatakot kayo ako, babalik na si Jesus Christ. Okay, hindi po. Dapat po maging masaya tayo dahil nakita na natin si Jesus Christ. Amen? Hindi siya flesh, kundi in spirit. Amen? Ibig sabihin, pag dumating na si Jesus Christ, excited ang mga Kristyano, and at the same time, tayo po ay makakasama niya sa bagong kaharian. Igagawad niya po sa bawat isa sa atin. Yun po yung pinapanalangin natin, maging dito sa lupa na para lang sa langit. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen? Ang marami kasi sabi nila, gusto namin pumunta sa langit. Okay, pumunta kayo. Sumakay kayo ng aeroplano. Amen? Pero kung gusto niyo pumunta sa langit, dapat maniwala kayo kay Jesus Christ. Marami sabi, pag ikaw namatay, saan mo gusto pumunta? Sa impyerno, sa langit, sa langit. Pero naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Amen? Nagsasamba, sumisimba ka ba every Sunday? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Pagkapunta mo sa langit, para ka ma-offload ka sa aeroplano, ay sorry, sabi ng immigration namin. O kung sabi niba, si San Pedro, ay sorry, wala yung pangalan mo, wala kang ticket sa langit, offloaded ka. Sorry, balik ka sa lupa. Gusto niyo po ba yung gano'n? Amen? Ayaw natin, syempre gusto natin pag mag-abroad tayo, di ba? Mag-tour tayo, gusto natin makapunta sa Singapore,
sa Japan, o kaya sa Amerika, o kaya sa London, or Paris. Siyempre, gusto natin well-documented. Ibig sabihin, nakasulat yung ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Sabihin niyo po ba, kasama po ba kayo? May visa po ba kayo papunta sa langit? Amen. So dapat po paliwalaan po namin. So dapat po, sabi po, maging handa. Amen. At the same time, huwag po tayo patulog-tulog. Gising po dapat tayo. Amen. So yung every Sunday, patulog-tulog, kailangan po gisingin sa bahay, kailangan po mag-alarm na po kayo. Amen. Yung nalilate sa church, gumising po tayo maaga, mag-alarm tayo, baka mamaya dumating si Jesus Christ, tulog kayo. Naiiwan na kayo sa biyahe. Amen. So itong ating pong service, Sunday Worship Celebration, practice po natin ito. Gumigising tayo ng maaga para pag dumating si Jesus Christ, makasakay tayo sa aeroplano niya o kaya sa bus niya at makasama tayo ni Jesus Christ. Kapag naiwan ka, nalate ka, tulog-tulog, sorry na lang. Okay? Maiiwan po talaga tayo. Amen? So yun po yung ating pong pinaniniwalaan bilang Jesus Christ Forevermore Christian Church member. Kailangan po, isa po sa statement of faith po natin ay naniniwala tayo sa second coming ni Jesus Christ. Amen? So tayo po tumayo. Tayo po palakpakan po muna natin ating Panginoon sa buhay. Amen? Yes, so Lord, kasi tayo po manalangin, o manaming Diyos sa makapangyarihan. Hinaantay na po namin po ang muling pagparito po ng ipong bugtong na anak na si Yesu Cristo. Dalangin po namin po, well-equipped po kami, bawat isa ay tunay na Kristiyano na nakikinig ng salita ninyo, ng masusik at sumusunod sa inyo. Dalangin po namin Ama, yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, amen? Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, ay mapasa amin, O Lord, nang sa gayon po, Lord, ay muli kami makasama sa biyahe niyo po papunta sa bagong Jerusalem o bagong Eden, ipagkakalo niyo po sa bawat isa. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Dalangin po namin, makasama kami doon, nang sa gayon po, Lord, hindi po namin maranasan ang hirap dito sa mundo, yung kapaghatian after ng second coming niyo po. Dalangin po namin, Lord, kasama kami sa battle po ninyo, na susupunin namin at dudurugin po ang kaaway niyo po, ang diablo, nang sa kayo po magtagumpay kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Ito po ang samong panalangin at lahat na naniniwala sa second coming of Jesus Christ ay magsabi ng Amen! God bless you.